Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason. Bakit hindi ka kayang panindigan ng isang babae kahit mahal ka niya? Pakinggan nito na mabuti mga kalalakihan. Pakaisa ka sa lalaking pinapaasa lang din at hindi niya kayang mag-aido sa'yo. At ang una natin na rason is baka taken na. Siyempre mga kababaihan, minsan kahit na meron silang karelasyon, nahuhulog naman talaga sila sa ibang lalaki pero ang ginagawa nila is hinahang ka nila. Yung para bang pinipending ka lang, yun bang panakipbutas ka lang, kahit na taken na sila is nagagawa nilang magloko pa rin at maghanap ng iba. Tapos yung ending, kahit na anong yaya mo sa kanya ay hindi talaga siya nag-aaido or yes para sa'yo. Kasi nga, dahil taken naman na talaga siya, meron na siyang asawa, 'di ba? So yung ending is ikaw lang yung nagmamahal sa kanya na sobra-sobra. Kahit although na mahal ka naman talaga ng isang babae pero hindi niya magawa sa'yo na mag-aido kasi nga hindi naman na talaga siya single, kumbaga napamahal lang talaga siya sa'yo pero hindi niya kayang iwan ang pamilya niya para sa'yo. So, tinatago na lang niya ang lahat-lahat sa'yo para hindi mo malaman, para hindi mo siya iwan dahil mahal ka naman talaga ng isang babae. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is hindi pa sawa sa pagkadalaga. May mga kababaihan na kahit matanda na sila, ayan, kahit na matagal na kayo na magkarelasyon, kahit na anong yaya mo sa kanya, kahit pa anong sabihin mo sa kanya na gusto mo na mag-settle, ayan. Pero yung ending is hindi pa talaga sila nagiging sawa sa pagkadalaga. Ayaw pa nila na magkaroon sila ng pamilya, ayaw pa nila na magkaroon sila ng mga anak kasi yung may mga kababaihan na madalas yung chill-chill lang yung gusto nila, yung travel on the go lang, kahit saan mo sila yayain, kahit saan mo sila gusto na makasama, ay nandiyan naman talaga sila para sa'yo. Pero pagdating sa pamilya or bumuo kayo is wala siyang plano dahil para sa kanya is hindi pa siya sawa sa pagkadalaga mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi is ayaw niya talaga na mag-asawa pa. May mga kababaihan, sabi ko nga sa inyo, na kahit anong tagal ng isang relasyon, minsan nga nagsasawa na yung lalaki sa kahihintay, napapagod na maghintay na kung kailan ka handa na para mag-asawa sa kanya. Pero ang ginagawa niya ay tinatanggihan at tinatanggihan ka niya. Kasi nga para sa kanya is takot pa siya or ayaw niya talaga na mag-asawa pa mga kasabi. Gusto pa niya is yung flow lang ng relasyon ninyo is okay lang, kalmahan lang talaga sa buhay. So, ayaw pa niya na magkaroon ng obligasyon sa'yo at sa magiging anak mo, kaya ayaw pa niya na mag-asawa mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Lagi niyong tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag kayo ang magkaroon ng jowa at mamahalin nyo na sobra-sobra, lagi niyong iisipin na kilalanin nyo yung family background nila. Kilalanin mo kung ano yung niya, kasi hindi masamang mag-research tayo tungkol sa babaeng minamahal natin. Napaka-importante yon para hindi tayo madapa sa isang babae at hindi natin bubuhayin yung babae na sinasamba na natin pero yun pala taken naman ito at may asawa na at hindi naman talaga handa sa mga obligasyon, 'di ba? Kaya mas maganda na kilalanin mo ng mabuti bago mo pasukan, bago mo ligawan para habang hindi ka pa nai-inlove at wala pa kayong relasyon ay malaman mo na kaagad kung ano yung pagkatao niya. Napaka-importante yun mga kasawi para hindi kayo masaktan sa huli kapag once na nalaman nyo yung ang pagkatao niya mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga. Mahal kayo ng inyong advisor.